Boston Celtics, magkakampyon pa rin sa NBA ngayong season, at Dwight Howard, maaari nang makakuha ng bagong kontrata sa Los Angeles Lakers. Yan nga ang mga pag-uusapan natin mga ka-front court for today's video. Pumangalawa na lamang nga ang Boston Celtics sa standing ng Eastern Conference matapos silang matalo agad ng 3 beses sa simula ng season laban sa mga kupunan ng Atlanta Hawks, Golden State Warriors, Indiana Pacers. Kaya dahil nga sa nangyaring ito, ay bumaba na nga ang tiwala ng mga fans sa Boston. Nakakayanin pa nila na madepensahan ang kanilang kampyonato. Pero ayon nga sa mga pinakahuling pahayag ng ilang mga ESPN analyst, pinaninindigan pa rin nga po ang kanilang sinasabi noon na ang Boston Celtics pa rin nga ang pinakapaborito nila na magkampyon ngayong season. Malaki pa rin nga ang kanilang paniniwala sa kasalukuyang lineup. Nakakayanin nitong talunin ng mga teams na mas lumakas. Sila lang naman nga ang nag-iisang team ngayong taon na nagdomina ng husto sa Cleveland Cavaliers. Kaya wala nga talagang kailangang ikabahala ang mga fans ng Celtics kahit hindi man sila ang number 1 team sa standing. Dahil mas malakas, mas malalim at mas may experience rin naman nga sila kumpara sa ibang mga maituturing na contender sa Eastern Conference. Mainit nga na usapin ngayon sa social media ang posibilidad na pagbabalik ni Dwight Howard sa Los Angeles Lakers matapos ang pagkatalo ng Lakers laban sa Oklahoma City Thunder. Napansin ng marami ang kahinaan ng depensa ng kupunan sa ilalim ng basket sa nasabing laban. Hirap na hirap si Anthony Davis sa pagbantay kay Isaiah Hartenstein, ang sentro ng Oklahoma na nagtala ng 18 rebounds at nagdomina sa paint. Dahil dito, naniniwala ang mga analyst na kailangang gumawa ng hakbang ang Lakers upang mapalakas ang kanilang depensa kung nais nilang manalo sa mga susunod na laro. Isa sa mga napag-usapan ay ang muling pagkuha kay Dwight Howard, isang veteranong sentro na napatunayan na ang husay sa depensa, lalo na laban sa malalaking manlalaro tulad ni Nikola Jokic. Maraming fans nga ang Lakers ang pabor sa ideya ng pagbabalik ni Howard. Gayunpaman, may ilang balakid sa planong ito dahil puno na ang kasalukuyang roster ng Lakers. Kailangan nga nilang magtanggal o mag-trade ng isang manlalaro para magawa ang espasyo para kay Howard. Isa pang opsyon ay ang pagbibigay sa kanya ng 10-day contract sa January 5, 2025 kapag pinayagan na muli ng liga ang ganitong uri ng kontrata. Naniniwala naman si Howard na kaya pa rin niyang magbigay ng malaking ambag sa depensa ng Lakers. Aniya, handa siyang harapin ang mga elite big men ng NBA at muling patunayan ang kanyang kakayanan sa court. Sa kabila nito, nag-aalangan pa rin ng Lakers front office na bigyan si Howard ng pagkakataon. Ayon sa ulat ng isang NBA insider, may pagdududa sila sa kanyang kondisyon, kalusugan at kakayanan na makipagsabayan sa mas batang mga big man ng liga. Kaya naman, patuloy pa rin ang debate kung dapat bang bigyan ng panibagong tsansa ang dating NBA champion na si Dwight Howard.